Gumaan ang pakiramdam ni Adrian Cruz sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Ang balitang galing sa doktor ay parang musikang bumuhos sa kanyang pandinig, tinatangay ang lahat ng bigat at pag-aalala na namuo sa kanyang dibdib. Stable na raw ang kanyang ina. Si Victoria, ang matibay na haligi ng kanyang buhay, ay nagpapakita na ng senyales ng paggaling. Hawak ang isang buke ng mga puting rosas, paborito ng kanyang ina. Mabilis ngunit maingat ang mga hakbang ni Adrian sa pasilyo ng ospital. Bawat hakbang ay palapit sa kaunting kapayapaan. Sa wakas, matatapos na rin ang bangungot na ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naiisip niya si Melissa, ang kanyang mapapangasawa. Siguradong matutuwa ito. Si Melissa ang naging kanlungan niya sa mga nakaraang araw, ang anghel na hindi umalis sa kanyang tabi. Nasa tapat na siya ng pinto ng ICU. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili na makita ang kanyang ina na may mga tubo pa ring nakakabit sa katawan. Ngunit ngayon, may pag-asa na sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, sa isang iglap, gumuho ang buong mundo niya. Hindi ang mga tubo o ang tunog ng makina ang sumalubong sa kanya. Ang nakita niya ay si Melissa. Ang kanyang Melissa, nakatayo sa tabi ng kama, nakatalikod sa pinto. Ngunit hindi ang presensya nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang unan na hawak nito sa dalawang kamay. Isang unan na mariing-mariing nakadiin sa mukha ng kanyang ina. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kaninang pag-asa ay biglang naging yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi maproseso ng kanyang utak ang nasasaksihan. Parang isang eksena sa pelikula na hindi ka panipaniwala. Nagsimulang tumunog ng malakas at walang tigil ang heart monitor sa tabi ng kama, isang sirena na sumisigaw ng panganib. Melissa! Ang sigaw na kumawala mula sa lalamunan ni Adrian ay hindi tunog ng isang tao. Ito ay dagundong ng isang hayop na nasasaktan, puno ng pagtataka at galit na hindi niya maintindihan. Sa gulat, napalingon si Melissa. Ang mukha na dati larawan ng isang anghel ay nabahira ng itsura ng isang demonyo. Isang itsura ng determinasyon na biglang napalitan ng purong gulat at takot nang makita siya. Bumagsak ang mga bulaklak sa sahig. Sa tatlong malalaking hakbang, narating ni Adrian ang kama. Walang pag-aalinlangan niyang itinulak si Melissa palayo sa kanyang ina. Malakas, brutal. Ano ang ginagawa mo? Sigaw niya ulit. Ang boses ay basag na. Tumilapon si Melissa sa sahig, nabitawan ng unan. Napahawak siya sa pader, ang mga matay ng lalaki sa takot. Hindi siya pinansin ni Adrian. Ang buong atensyon niya ay na kay Victoria. Mabilis niyang inalis ang unan na bahagya pang nakatakip sa mukha nito. Maputla ang kanyang ina. Walang buhay. Hindi humihinga. Mama! Bulong niya. Mama! Gumising ka! Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Tulong! Tulungan ninyo kami! Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang mga nurse at isang doktor na alarma sa tunog ng monitor at sa sigaw ni Adrian. Agad nilang pinalibutan ang kama ni Victoria. Sinisimulan ang mga emergency procedure. Naitulak si Adrian sa isang tabi. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang mga ito na sinusubukang buhayin ng kanyang ina. Ang kanyang paningin ay lumalabo, nababalot ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Pagkatapos ay napalingon siya sa sulok ng kwarto. Doon nakaupo sa sahig si Melissa, yakap ang kanyang mga tuhod. Umiiyak. Isang uri ng pag-iyak na nakakaawa. Kung hindi lang niya nasaksihan ang ginawa nito kanina. Nang magtama ang kanilang mga mata, umiling-iling si Melissa. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang itsura ay puno ng pagkalito at sakit. Isang perpektong maskara ng isang inosenteng biktima. Tumayo ito nang nanginginig. Dahan-dahang lumapit sa kanya na para bang isang takot na hayop. Adrian,
Sabi nito sa basag at nanginginig na boses. Hindi, hindi ito tulad ng iniisip mo. Tinitigan lang siya ni Adrian. Ang puso niya'y pinipiga sa sakit ng pagtataksil na napakalinaw niyang nakita. Hinawakan ni Melissa ang braso niya, ngunit agad niya itong iwinaksi na para bang ito'y apoy na nakapapaso. Adrian, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa nito, ang mga hikbi ay halos hindi na maintindihan. Tinutulungan ko lang siyang maging komportable. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa unan. Sinusubukan ko lang ayusin para sa kanya. Naging isang malabong panaginip ang mga sumunod na sandali. Puno ng pulis at mga medical staff ang kwarto. Si Victoria ay muling na-stabilize ng mga doktor. Isang maliit na himala sa gitna ng kaguluhan, ngunit nanatili siyang walang malay. Si Adrian naman ay nakaupo sa isang silya sa labas ng ICU. Ang isip niya'y blanko. Ang puso niya'y basag. Pinag-usapan nila siya. Kinausap din nila si Melissa sa kabilang dulo ng pasilyo. Nakikita ni Adrian mula sa malayo ang bawat galaw nito. Ang pag-iyak, ang panginginig ng mga balikat, ang paraan ng pagkapit niya sa sarili na para bang siya ang tunay na biktima. Isang perpektong pag-arte. O baka naman totoo? Umiling si Adrian. Pilit iwinawak siya ang pagdududa. Nakita ng dalawang mata niya. Malinaw, ngunit bakit may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala sa kasinungalingan? Ang bahaging iyon na minahal si Melissa ng buong buo sa loob ng 2 taon. Sir Cruz? Isang pulis ang lumapit sa kanya. Kailangan po namin kayong makausap sandali. Dinala siya sa isang maliit na opisina. Doon, muli niyang isinalaysay ang lahat. Ang bawat detalye ay parang mga tinik na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang lalamunan. Nakita ko po, hawak niya ang unan, sabi ni Adrian. Ang boses niya'y mahina. Nakadiin sa mukha ni Mama. May alam po ba kayong dahilan kung bakit niya gagawin yon? Tanong ng investigador. Umiling si Adrian. Wala. Mahal na mahal niya si Mama. O, iyon ang akala ko. Pagkatapos ng ilang tanong, pinabalik na rin siya sa waiting area. Doon, nakita niyang papalapit si Melissa kasama ang isang pulis. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang mukha ay puno ng sakit. Ang ganda nitong dati nagbibigay liwanag sa mundo niya, ay tila naging isang maskarang ginto. Kumikinang sa labas, ngunit walang laman sa loob. Umupo si Adrian sa malamig na sahig ng ospital, isinandal ang ulo sa pader. Napapikit siya, at sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Mga alaala na dati binuwati binabaliwala niya lang. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas, nagkakape sila sa hardin. Anak, sabi ni Victoria, habang pinagmamasdan si Melissa na masayang kausap ang hardinero. Parang may kakaiba sa mga nangiti niya. Natawa lang si Adrian noon. Ma, yan na naman po tayo. Selos lang yan kasi may bago ng babae sa buhay ko. Ngumiti lang pabalik ang kanyang ina, ngunit ang mga mata nito'y hindi. Sana nga ganoon lang kadali, anak. Sana nga. Isa pang alaala ang sumulpot. Noong anibersaryo nila ni Melissa, ipinakilala niya ito sa board of directors ng kumpanya. Lahat ay humanga sa ganda at talino ni Melissa. Pag-uwi nila, sinabi ni Victoria, "Masyadong perpekto, Adrian. Walang taong ganyan." "Ma, hindi niyo lang matanggap na nakahanap ako ng babaeng para sa akin." Sagot niya noon, may kaunting inis sa tono. Hindi na kumibo ang kanyang ina. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang mga dagang bumabalik sa kanyang isipan. Kumakagat. Nagpapaalala sa kanyang pagkabulag. Ang ina niya ay nagbibigay na ng babala. Siya lang itong bingi. Adrian? Napamulat siya. Si Melissa ay nakatayo sa harap niya. Wala na ang pulis. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay malambing pa rin sa kabila ng lahat. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito. Hinahanap ang babaeng minahal niya
sa likod ng estrangherong nasa harap niya ngayon. Umupo ito sa tabi niya, sinubukang abutin ang kanyang kamay. Agad niya itong iniwas. Nasaktan ang itsura ni Melissa. "Alam kong galit ka," sabi nito. Nagsimula na namang mamuo ang luha sa mga mata. "Alam kong nakakabigla ang nakita mo. Pero Adrian, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko kayang saktan ng mama mo. Pamilya ko na kayo." "Hindi ko na alam, Melissa," sagot ni Adrian. Ang boses ay pagod at walang emosyon. "Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko." "Ako," sabi ni Melissa, idiniin ang kamay sa kanyang dibdib. "Ako ang paniwalaan mo, ang fiancé mo, ang babaeng mahal ka. Hindi ba sapat yon?" Bago pa man makasagot si Adrian, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanila. Mukha itong profesional at seryoso. "Mr. Adrian Cruz?" Tumingin si Adrian. "Ako nga." Napatingin ang lalaki kay Melissa, isang tingin na malamig at puno ng paghusga bago muling ibinalik ang atensyon kay Adrian. "Ako si David Reyes, isang private investigator," sabi ng lalaki. Inilahad ang isang business card. "Inupahan ako ng iyong ina, si Mrs. Victoria Cruz. 3 linggo na ang nakakaraan." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Si Melissa naman sa tabi niya ay biglang nanigas at namutla. "Inupahan ka ni Mama?" tanong ni Adrian. "Para saan?" Hindi sumagot ang investigador. Sa halip, may kinuha ito mula sa loob ng kanyang coat. Isang malaking brown envelope. Inabot niya ito kay Adrian. "Sa tingin ko, kailangan ninyong makita ito, sir," sabi ni Mr. David sa isang seryosong tono. "May kutob na ang mama ninyo at tama siya." Tinitigan ni Adrian ang envelope, pagkatapos ay ang investigador. "Mabuti na lang at inagapan ng mama ninyo," dagdag pa nito. "Mas malala pa ito sa inaakala natin." Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang hawak ang brown envelope. Mabigat ito, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng katotohanang naghihintay sa loob. Tumingin siya kay Melissa. Ang kaninang maskara ng pagiging biktima ay unti-unting nababakbak, napapalitan ng hindi maipintang takot. "Ano yan?" tanong ni Melissa, subalit ang boses niya ay walang lakas, isang pabulong na pagtanggi sa kung ano man ang darating. Hindi siya pinansin ni Adrian. Dinala niya ang envelope sa isang bakanting upuan, malayo sa mga mata ni Melissa. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang unang nahulog ay isang serye ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Si Melissa sa kusina ng kanilang bahay, nagtitimpla ng tsa para kay Victoria. Sa isang litrato, may hawak itong maliit na bote na may lamang pinulbos na halaman at maingat itong inihahalo sa tasa ng kanyang ina. Sa isa pang litrato, siya mismo ang nag-aabot ng tsaa kay Victoria na may ngiting napakatamis sa kanyang mga labi. Kasunod ng mga litrato ay isang laboratory report. Mula sa isang pribadong laboratorio, may petsa ng 3 araw bago ang insidente. Nakasaad doon ang pangalan ng isang halaman, Nerium oleander. Sa ilalim nito, nakasulat sa malalaking letra, "Highly toxic. Small doses can lead to gradual cardiac arrest. Lason." Ang salita ay sumabog sa isip ni Adrian na parang bomba. Hindi ito isang simpleng atake. Ito ay isang planadong pagpatay. Dahan-dahan. Araw-araw, sa bawat tasa ng tsaang iniinom ng kanyang ina, nilalason pala ito ng babaeng pakakasalan niya. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa ospital ay biglang naging usok na sumasakal sa kanya. Ang pag-atake sa unan ay hindi simula. Ito pala ang desperadong pagtatapos. Marahil ay nalaman ni Melissa na malapit nang mabuking ang kanyang ginagawa. Biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang mga nangyari sa nakalipas na mga linggo. Ang biglaang panghihina ni Victoria, ang pagkahilo, ang pagsusuka. Sabi ng mga doktor, epekto lang daw ng stress at katandaan.
Sabi ni Melissa, kailangan lang daw ng kanyang ina ng masustansyang tsaa. Ang tsaang siya mismo ang gumagawa. Oh Diyos ko! Bulong ni Adrian sa sarili. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Kasama siya sa plano. Naging kasangkapan siya nang hindi niya namamalayan. Ang bawat pagpuri niya sa masarap na tsa ni Melissa ay isang pagtulak sa kanyang ina palapit sa kamatayan. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Sir Cruz, may malay na po si Mrs. Cruz. Gusto raw po kayong makausap. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Adrian. Dala-dala pa rin ang mga ebidensya. Nagmamadali siyang pumasok sa ICU. Iniwan si Melissa na nakatulala sa pasilyo. Alam na tapos na ang lahat. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina. Nakadilat na ito, kahit nahirap pa rin gumalaw. May oxygen tube pa rin ito, pero wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng kalungkutan. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Victoria. Mainit na ito. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po ako. Hindi ako naniwala sa inyo. Sinubukang magsalita ni Victoria, ngunit isang mahinang tunog lang ang lumabas. Itinuro nito ang baso ng tubig sa tabi ng kama. Huwag po, mabilis na sabi ni Adrian. Huwag po kayong iinom ng kahit ano dito. Pagkatapos, sa isang mahina at garalgal na boses na halos hindi marinig, isang salita lang ang namutawi sa labi ni Victoria. Tsa, tumango si Adrian. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Alam ko na po, Ma. Alam ko na ang lahat. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. Pagkatapos ay tumayo siya. Ang puso'y puno ng isang emosyon na mas matindi pa sa sakit. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Melissa na kinakausap na muli ng mga pulis. Ang pag-arte nito ay nagbalik na. Muli, siya ang kaawa-awang biktima. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanila. Hindi niya pinansin ang mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Melissa. Sa harap nilang lahat, walang salitang ibinagsak ni Adrian ang envelope sa maliit na mesang nasa pagitan nila. Kumalat ang mga litrato at ang report sa ibabaw nito. Napatigil sa pagsasalita si Melissa. Napatingin siya sa mga papel. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Nag-iwan ng isang maputlang anino ng babaeng minsang minahal ni Adrian. Tumingin siya kay Adrian. Ang mga matay nanlilimos ng awa. Ngunit wala ng awa sa mga mata ni Adrian. Wala ng pag-ibig. Wala ng pagdududa. Puro yelo na lang. Tapos na ang palabas mo, sabi ni Adrian. Ang boses niya'y kalmado ngunit nakakakilabot. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngayon, dagdag niya, bahagyang yumuko para magpantay ang kanilang mga mukha. Sabihin mo sa akin, bakit? Ang tanong ni Adrian ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Melissa mula sa kanyang pagkukunwari. Tinitigan niya ang mga litrato sa mesa, ang kanyang sariling mukha na nakangiti habang iniaabot ang lason. Ito na ang katapusan. Wala nang takas. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas na ginamit niya para sa kanyang pag-arte ay biglang nawala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang maskarang ginto ay tuluyang nalaglag. Inilalantad ang isang mukha na pagod, desperado at basag na basag. Tumingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Adrian. Wala na ang mga peking luha. Napalitan ito ng mga totoong luha ng pagsuko. Wala na. Bulong niya sa sarili bago humagulgol ng malakas. Isang hagulgol na hindi na para makuha ang simpatsya ng iba, kundi isang tunay na sigaw ng kaluluwang sumusuko na. Dinala siya ng mga pulis sa interrogation room. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw, sa harap ni Adrian at ng dalawang investigador, nagsimula siyang magkwento. Hindi na siya nagsinungaling. Wala nang dahilan para gawin pa yon.
Nagsimula ang lahat dahil kay Mia. Panimula niya, ang boses ay paos. Ang kapatid ko. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Si Mia, 16 na taong gulang, nakahiga sa kama ng isang murang ospital. Ang katawan ay unti-unting nilalamon ng isang malubhang sakit sa bato. Kailangan nito ng kidney transplant, isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pera na kahit sa panaginip ay hindi niya makikita. Ang mga magulang namin, namatay sila sa isang aksidente 2 taon na ang nakalipas. Patuloy niya. Ako na lang ang natira para sa kanya. Ipinangako ko sa kanya na gagaling siya, na gagawin ko ang lahat. At ginawa nga niya. Nagtrabaho siya sa 3 magkakaibang trabaho. Nagbenta siya ng lahat ng ari-arian nila, ngunit kulang pa rin. Ang pera ay parang buhangin na dumudulas lang sa kanyang mga daliri habang ang kalusugan ni Mia ay patuloy na bumabagsak. Doon na ako humiram ng pera, sabi niya. Ang tingin ay nasa sahig. Sa isang taong hindi ko dapat nilapitan. El Diablo. Iyon ang tawag nila sa kanya. Sa isang loan shark na walang puso, na ang interes ay mas mabilis pang tumubo kaysa sa damo. Sa una, maliit na halaga lang, pang-dialysis, panggamot. Ngunit habang lumalaki ang pangangailangan, lumalaki rin ang utang. Hanggang sa isang araw, hindi na niya ito kayang bayaran. Sinabi niyang kung hindi ako makakabayad, nanginginig na sabi ni Melissa, kukunin niya si Mia. Ibabalik daw niya ang perang ipinahiram niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga lamang loob ng kapatid ko. Isang buntong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga pulis. Ngunit si Adrian ay nanatiling tahimik. Ang mukha ay hindi mabasa. Doon ko naisip ang plano. Pag-amin niya. Narinig ko ang tungkol sa'yo, Adrian. Ang Cruz Corporation. Ang nag-iisang tagapagmana. Nagsaliksik ako. Inalam ko ang lahat tungkol sa'yo. Kung saan ka nagkakape, kung ano ang paborito mong libro. Ginawa ko ang lahat para magkakilala tayo. At nagtagumpay siya. Nahulog si Adrian sa kanyang patibong. Sa una, ang plano lang niya ay ang makuha ang tiwala nito, pakasalan, at gamitin ang pera para kay Mia. Pero ang mama mo, sabi ni Melissa, umiling-iling. Matalas siya, matalino. Mula pa lang sa simula, alam kong hindi niya ako gusto. Nararamdaman kong pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko. Natakot ako. Natakot siya na bago pa man niya makuha ang kailangan niya, mabubunyag na siya ni Victoria, na mawawala ang lahat, na mapupunta sa wala ang sakripisyo niya. Nakahanap ako ng isang herbalist online, sabi niya, halos pabulong na. Sinabi niya na ang halamang iyon, kapag inihalo sa tsaa sa maliliit na dosis, ay magmumukhang atake, sa puso lang ang dahilan ng pagkamatay, walang bakas. Iyon na ang naging desisyon niya. Para kay Mia, gagawin niya ang lahat. Kahit pa maging demonyo siya sa paningin ng mundo. Pagkatapos niyang magsalita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Kinuha ni Melissa ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at ipinakita sa kanila. Mga text message, El Diablo. 1 linggo, Melissa. O sisimulan ko nang kolektahin ang bayad mo. Kasunod nito ay isang litrato. Si Mia, natutulog sa kama ng ospital. Walang kamalay-malay. Nang malaman kong nag-hire na ng private investigator si Tita Victoria, alam kong malapit na. Sabi ni Melissa, ang mga luha ay muling dumaloy. Nagpanik ako. Ang paggamit ng unan. Iyon ay isang desperadong hakbang. Patawarin niyo ako. Tumingin siya kay Adrian. Adrian, please. Pagmamakaawa niya. Huwag mo akong patawarin. Parusahan mo ako. Pero parang awa mo na. Iligtas mo si Mia. Wala siyang kasalanan dito. Please. Napayuko siya sa mesa. Ang katawan ay nanginginig sa walang tigil na pag-iyak.
Ang babaeng minsang tinitingala ni Adrian ay ngayon nakaluhod, nagmamakaawa. Biglang nagring ang cellphone ni Adrian, isang unknown number. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Ini-loudspeaker niya, Adrian Cruz. Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan. Malamig, magaspang, at may halong panunuya. Para itong boses na dumaan sa isang voice changer. Ang ganda ng fiancé mo. Sayang, medyo palpak. May utang siya sa akin. Natahimik ang lahat sa silid. At ngayon, patuloy ng boses. Ang utang niya, utang mo na. Click. Pinatay ng nasa kabilang linya ang tawag. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng interrogation room. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito simpleng kaso ng attempted murder. Isa na itong masalimuot na gulo na kinasasangkutan ng isang kriminal na walang mukha. Tumingin si Adrian sa nanginginig na si Melissa pagkatapos ay sa mga pulis. Ang galit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong panibagong emosyon, isang malamig na kaba. Ang problema ay hindi nagtapos kay Melissa. Nagsisimula pa lang. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Adrian ay naging isang magulong pelikula. Kailangan niyang hatiin ang kanyang oras sa 3 bagay. Ang pagbabantay sa unti-unting paggaling ng kanyang ina, ang pakikipag-usap sa mga pulis at abogado tungkol sa kaso ni Melissa, at ang pagharap sa bagong panganib na dala ni El Diablo. Ipaubayan niyo na lang sa amin ang lahat, Mr. Cruz, sabi ng kanyang abogado, si Attorney Mendoza. Ang focus natin ay maipakulong si Melissa sa pinakamatagal na panahon. Huwag ninyong pansinin ang mga banta. Hayaan ninyong ang mga pulis ang umasikaso niyan. Tumango si Adrian, ngunit sa loob niya, alam niyang hindi ganoon kadali. Isang buhay ang nakataya. Isang inosenteng buhay. Hindi niya mapigilan ang sarili. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head na mag-imbestiga tungkol kay Mia Reyes. Pagkalipas ng isang araw, nakatanggap siya ng isang email. Naglalaman ito ng mga medical records at ilang litrato. Binuksan ni Adrian ang isang litrato. Isang payat na dalagita, maputla ang balat, ngunit may ngiti sa mga labi na nagpapaalala sa kanya ng ngiti ni Melissa noong una silang magkakilala. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Sa tabi niya sa litrato ay si Melissa. Masayang masaya, yakap ang kapatid. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Isinara ni Adrian ang laptop na pahilamos sa kanyang mukha. Kinamumuhian niya si Melissa. Ang ginawa nito sa kanyang ina ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ngunit ang batang nasa litrato, wala itong kasalanan. Anong klaseng tao siya kung hahayaan niyang madamay ito? Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa ospital, naglalakad si Adrian sa parking lot. Madilim at tahimik. Habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang biglang aksidenteng bumangga sa kanya. "Pasensya na, boss," sabi ng lalaki. Ngunit bago ito tuluyang umalis, bumulong ito sa paraang siya lang ang makakarinig. "Mag-ingat ka. Alam namin kung saang kwarto ang nanay mo." Nanigas si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Paglingon niya, mabilis nang naglakad palayo ang lalaki, nawala sa dilim. Isang malinaw na mensahe. Kaya nilang saktan hindi lang si Mia, kundi pati na rin si Victoria. Pumasok si Adrian sa kanyang kotse at isinara ito ng malakas. Hinampas niya ang manibela. Galit. Pagkabigo. Takot. Naghahalo-halo ang lahat. Pakiramdam niya ay nasa isang sulok siya, walang matakbuhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdalawang isip siya, ngunit sa huli, tinawagan niya ang numero ng abogado ni Melissa. "Kailangan ko siyang makausap," sabi ni Adrian sa telepono. Ang boses ay mariin. Pinayagan ng mga pulis ang isang maikling tawag. Ilang sandali lang,
Narinig na niya ang boses ni Melissa sa kabilang linya. Mahina at walang buhay. Adrian? Lahat, sabi ni Adrian. Walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon na meron ka tungkol kay El Diablo. Mga lugar na pinupuntahan niya, mga taong kasama niya. Lahat. Narinig niya ang paghikbi ni Melissa. Pero, delikado. Papatayin ka niya. Hindi yan ang tinatanong ko, sagot ni Adrian. Ibigay mo lang ang kailangan ko. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Adrian ay lalo lang siyang napasok sa isang madilim na butas. Ang landas ng paghihiganti at ang landas ng pagliligtas ay nagsisimula ng maging iisang daan. Kinabukasan, habang nasa opisina siya at sinusubukang ayusin ang mga papeles, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Walang pangalan ang nagpadala. Nagtaka siya, ngunit binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay ang isang manikang pambabae na may mahabang buhok. Ngunit bali, ang isang binti nito. At ang damit na suot nito, ito ang eksaktong damit na suot ni Mia sa litratong nakita ni Adrian kahapon. Pinitawan ni Adrian ang kahon na para siyang napaso. Ang mensahe ay mas malinaw pa sa liwanag ng araw. Hawak nila ang buhay ni Mia sa kanilang mga palad. At anumang oras, kaya nila itong sirain. Sa loob ng isang linggo, si Adrian ay parang isang multo na gumagala sa sarili niyang buhay. Ang kanyang mga desisyon sa kumpanya ay naging mekanikal. Ang kanyang mga ngiti sa mga staff ng ospital ay pilit. Sa gabi, hindi siya makatulog, binabagabag ng imahe ng sirang manika at ng mukha ng kanyang inang natutulog sa kama ng ospital. Ang paggaling ni Victoria ay mabagal ngunit sigurado. Isang hapon, naabutan siya ni Adrian na nakaupo sa gilid ng kama sa tulong ng isang nurse. Mas malinaw na ang kanyang mga mata at may kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Anak, tawag ni Victoria sa kanya. Ang boses ay mahina pa rin, ngunit matatag. Ma, sabi ni Adrian. Agad na lumapit at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Mabuti na ako, sagot ni Victoria. Pero ikaw, hindi ka mabuti. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Tinitigan ni Victoria ang kanyang anak. Isang tingin na tumatagos sa lahat ng pader na pilit itinatayo ni Adrian. Sa harap ng kanyang ina, hindi niya kayang magtago. Huminga siya ng malalim. Ma, may problema po. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang tungkol kay Mia, ang utang, ang loan shark na si El Diablo, ang mga banta, ang sirang manika. Habang nagkukwento siya, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng ina sa kanyang kamay. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Akala ni Adrian ay magagalit ang kanyang ina o matatakot. Ngunit mali siya. Ang nakita niya sa mga mata ni Victoria ay isang malalim na kalungkutan. Naaalala ko ang Chom Manuel mo, biglang sabi ni Victoria. Ang tingin ay nasa malayo na para bang may inaalala mula sa nakaraan. Kapatid ng lola mo. Nagtaka si Adrian. Bakit po napunta sa kanya ang usapan? Dahil nagkamali ako sa kanya, sabi ni Victoria. Noong kabataan ko, may nagawa siyang malaking pagkakamali sa pamilya. Isang bagay na may kinalaman sa pera. Dahil doon, itinakwil siya ng lahat. Itinakwil ko rin siya. Hindi ko siya pinatawad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Victoria. Pagkalipas ng maraming taon, nalaman ko na lang na namatay siyang mag-isa. Walang-wala. At bago siya mamatay, sumulat siya sa akin, humihingi ng tulong, ngunit hindi ko binuksan ang sulat. Itinapon ko lang. Nalaman ko lang ang lahat ng huli na ang lahat. Tumingin si Victoria ng diretso sa mga mata ni Adrian
Ang sarili niyang sakit at pagsisisi ay malinaw na nakikita. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang pagsisising iyon, anak. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang paghihigantoy, ang pagtatanim ng galit, para ka lang naghuhukay ng dalawang libingan. Isa para sa kaaway mo at isa para sa sarili mo. Natahimik si Adrian. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga batong bumagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon sa kanyang magulong isipan. Ang babaeng yon, patuloy ni Victoria, tinutukoy si Melissa. Sinubukan niya akong patayin at hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Dapat siyang managot sa batas. Pero ang kapatid niya, ang batang yon, inosente siya, Adrian. Hinawakan ni Victoria ang mukha ng kanyang anak. Nawala na sa atin ang tiwala, anak. Huwag nating hayaang mawala, pati ang ating pagkatao. Huwag kang gagawa ng isang desisyon na pagsisisihan mo habang buhay tulad ng ginawa ko. Ang payo ng kanyang ina ay hindi isang utos. Ito ay isang pakiusap. Isang pakiusap mula sa isang taong nakaranas na ng sakit ng pagkamuhi at pagsisisi. Hanapin mo ang paraan, sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng determinasyon. Iligtas mo ang batang iyon, gawin mo kung ano ang tama. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa isip ni Adrian. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Napalitan ito ng isang malinaw na layunin. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Tumango si Adrian. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tumingin si Victoria sa bintana. Pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Tawagan mo ang abogado mo, sabi niya. Sabihin mong papuntahin dito. Mayroon akong alok para kay Melissa. Isang alok na hindi niya matatanggihan. Hindi nagtagal, dumating si Attorney Mendoza sa ospital. Ang mukha ay puno ng pagtataka kung bakit siya ipinatawag ng biglaan. Sa loob ng pribadong silid ni Victoria, ipinaliwanag ni Adrian at ng kanyang ina ang plano. Ano po? Hindi makapaniwalang tanong ni Attorney Mendoza. Pero, Mrs. Cruz, sinubukan niya kayong patayin. Ang alok na ito. Hindi ito makatarungan. Ang hustisya ay may maraming mukha, attorney. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Victoria. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Iparating ninyo ang alok na ito sa kanya. Ito ang tanging paraan. Kahit na nag-aalinlangan, walang nagawa si Attorney Mendoza kundi ang sumunod. Kinabukasan, dinala niya ang alok kay Melissa sa detention center. Hindi mismo si Adrian ang nakipag-usap. Hindi pa niya kayang harapin muli ang babaeng sumira sa kanyang tiwala. Ngunit hinintay niya ang tawag ng abogado. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang alok ay simple, ngunit napakabigat. Una, aaminin ni Melissa ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang planong paglapit kay Adrian, ang dahan-dahang paglason, at ang huling pag-atake. Pangalawa, ibibigay niya sa mga pulis ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay El Diablo. Mga pangalan, lugar, transaksyon, lahat ng ebidensyang makakatulong para mahuli ito. Bilang kapalit, gagawin ng pamilya Cruz ang dalawang bagay. Una, hindi nila hahabulin ang pinakamabigat na parusa. Hahayaan nilang ang korte ang magpasya ng walang anumang pressure mula sa kanila na posibleng magpababa sa kanyang sentensya. At ang pangalawa, ang pinakamahalaga, lihim silang magtatayo ng isang trust fund, isang pondo na sasagot sa lahat ng gastusin para sa kidney transplant at pagpapagaling ni Mia, anuman ang mangyari sa kanya, Melissa. Nang marinig ni Melissa ang alok sa pamamagitan ng kanyang abogado, hindi siya nakapagsalita. Nakaupo lang siya sa malamig na upuan, nakatitig sa kawalan. Ang pag-asa at ang kabayaran ay inilatag sa harap niya. Ang kaligtasan ng kanyang kapatid, kapalit ng kanyang ganap na pagsuko. Pag-iisipan ko, iyon lang ang naisagot niya. Sa loob ng kanyang selda,
Si Melissa ay ginugulo ng kanyang isipan. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Maliligtas si Mia. Ngunit kapalit nito, tatanggapin niya ang kanyang kapalaran. Maraming taon sa kulungan, marahil habang buhay, ngunit kung tatanggi siya, kung mananahimik siya para protektahan ang sarili. Paano si Mia? Paano kung hindi mahuli si El Diablo? Sa kabilang dako, nagbigay na ng paunang impormasyon ang abogado ni Melissa sa mga pulis. Isang posibleng hideout ni El Diablo. Batay dito, mabilis na nagsagawa ng raid ang isang special unit. Ngunit pagdating nila doon, wala na ang lahat. Isang abandonadong warehouse na walang katao-tao. Malinaw na may nagbigay ng babala kay El Diablo. Nakaalpas ito. Pakiramdam ni Adrian ay para siyang nasa isang laro ng chess laban sa isang kalaban na laging isang hakbang na nauuna. At ng gabing iyon, habang nag-iisip si Adrian ng susunod na hakbang, muling tumunog ang kanyang telepono. Unknown number. Ang pamilyar na boses na binago ng teknolohiya. Magaling na plano, Cruz, sabi ni El Diablo. May halong tawa. Pero akala mo ba ganoon lang kadali? Nakarating na sa akin ang alok mo. Kung magsalita si Melissa, hindi lang siya ang sisingilin ko. Nanlamig ang dugo ni Adrian. Ang kapatid niya, patuloy ng boses. Maganda siyang pambayad utang. Baka nga mas malaki pa ang kitain ko sa kanya kaysa sa utang ng ate niya. Huwag mong subukang galawin si Mia, sigaw ni Adrian sa telepono. Huli na ang lahat, sabi ni El Diablo, at pinatay na nito ang tawag. Parang may kung anong nagtulak kay Adrian. Mabilis niyang tinawagan ng ospital kung saan nakakonfine si Mia. Sinagot ito ng isang nurse sa station. Good evening. Pwede ko po bang malaman ang lagay ni Mia Reyes sa room 302? Tanong ni Adrian. Pilit pinapakalma ang sarili. Narinig niya ang pag-type sa keyboard. Pagkatapos ay isang sandaling katahimikan. Sir? Sabi ng nurse, ang boses ay nag-aalala. Sino po sila? Kasi wala na po ang pasyente sa kwarto. Hinahanap nga po namin siya. Bigla na lang siyang nawala. Binitawan ni Adrian ang telepono. Nawawala si Mia. Naunahan na naman sila. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Adrian, tuluyan na silang natalo. Ang balitang nawawala si Mia ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng gabi. Walang sinayang na oras si Adrian. Tinawagan niya ang hepe ng pulisya. Isinalaysay ang banta ni El Diablo. Ang pagkawala ni Mia ay opisyal ng naging kidnapping case. Ang unang ginawa ng mga pulis ay kausapin muli si Melissa. Nang malaman niya ang nangyari sa kapatid, gumuho ang kanyang mundo. Ang pag-aalala sa sariling kapakanan ay ganap na nawala. Napalitan ito ng purong takot para kay Mia. May alam akong lugar, sigaw niya sa mga pulis habang umiiyak ng walang tigil. Isang lumang bodega malapit sa pier. Minsan niya akong dinala doon. Sabi niya, doon daw niya dinadala ang mga produkto niya bago ilabas ng bansa. Parang awa niyo na. Puntahan niyo na. Ibinigay niya ang eksaktong address. Isang detalye na itinago niya noon dahil sa takot. Ngayon, wala na siyang pakialam. Ang kaligtasan na lang ni Mia ang mahalaga. Habang ang mga pulis ay mabilis na nag-organisa ng isang rescue team, hindi mapakali si Adrian. Hindi niya kayang maghintay lang sa balita. Gamit ang sarili niyang koneksyon at pera, inatasan niya ang kanyang security team na magtungo rin sa lugar, maging anino ng mga pulis, handa sa anumang mangyari. Ang mga sumunod na oras ay isang paghihintay na puno ng tensyon. Si Adrian ay nasa command center na itinayo ng mga pulis, pinapanood ang bawat galaw sa mga monitor. Si Victoria naman, kahit pinayuhan ng magpahinga, ay nagpuyat, nagdarasal sa chapel ng ospital. Sa wakas, dumating ang hudyat. Sinalakay ng mga pulis ang bodega. Sa loob, natagpuan nila si Mia. Nakatali sa isang upuan, sa isang madilim na kwarto. Takot na takot, ngunit hindi sinaktan. Si El Diablo at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay naroon. Naghahanda na ilipat ang dalagita. Nagkaroon ng maikling sagupaan.
Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni El Diablo na gamiting hostage si Mia. Ngunit dahil sa bilis ng pagkilos ng mga pulis at sa tulong ng team ni Adrian na pumasok mula sa likuran, napalibutan siya. Walang nagawa ang demonyo kundi ang sumuko. Napanood ni Adrian ang lahat sa live feed. Nang makita niyang ligtas na si Mia at niyayakap ng isang pulis, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Isang bigat na hindi niya namalayan ay biglang nawala sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, dinala si Mia sa ospital, kung saan naroon si Victoria para masigurong maayos ang kanyang kalagayan. Si Adrian ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalagita, ngunit nakita rin niya ang tapang nito. "Salamat po," sabi ni Mia sa mahinang boses. Ngumiti si Adrian. "Magpagaling ka." Habang nasa ospital, ipinaalam sa kanya na si El Diablo na ang tunay na pangalan pala ay Ricardo Mendoza ay dinala na sa presinto. Gusto raw siyang makausap ng hepe. Pagdating ni Adrian sa istasyon ng pulis, nakita niya si Ricardo sa likod ng rehas. Ang dating boses na nakakatakot sa telepono ay ngayon ay pag-aari na ng isang ordinaryong lalaki na may mga matang puno ng galit. "Tapos ka na, Cruz," sabi ni Ricardo habang papalapit si Adrian sa selda. Iniisip marahil na nandyan si Adrian para mang-asar. "Pero babalikan kita." Tinitigan ni Adrian si Ricardo. Walang bakas ng takot o galit sa kanyang mukha. Tanging isang pagod na kapayapaan. "Hindi," mahinahon na sabi ni Adrian. "Hindi mo na ako babalikan. Dahil dito na magtatapos ang lahat. Ang utang, ang banta, ang galit. Tapos na." Hindi maintindihan ni Ricardo ang sinasabi niya. Tumalikod si Adrian at nilapitan ng hepe. "Colonel, tumawag na po ba ang abogado ko?" "Oo, Adrian," sagot ng Colonel. "Sinabi niya sa akin na itinutuloy niyo pa rin ang kasunduan, na hindi ninyo hahabulin ang pinakamabigat na parusa para kay Melissa Reyes." Tumango si Adrian. "Opo, isang salita ay isang salita." Sa detention center, sa isang maliit na TV sa common area, napanood ni Melissa ang balita. Kidnapped, teenager rescued, suspected crime lord El Diablo arrested. Ipinakita ang mukha ni Mia, ligtas, habang isinasakay sa isang ambulansya. Sa wakas, bumagsak si Melissa sa kanyang mga tuhod sa malamig na semento. Humagulgol siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot o pagsisisi. Ito ay iyak ng pasasalamat. Isang pasasalamat na napakalaki at napakalalim para sa isang pamilyang sinubukan niyang wasakin. Ngunit sa huli ay siyang nagligtas sa kaisa-isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga sirena at ang tensyon sa mga interrogation room ay napalitan ng tahimik na pag-usad ng panahon. Para kay Adrian, ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa bangungot at palapit sa isang bagong simula. Ang kaso ay natapos na. Gaya ng inaasahan, si Ricardo El Diablo Mendoza at ang kanyang sindikato ay nahaharap sa maraming mabibigat na kaso. Si Melissa Reyes naman, dahil sa kanyang buong kooperasyon at sa testimonya na rin ng ilang social worker tungkol sa kanyang sitwasyon, ay nahatulan ng mas mababang parusa kaysa sa attempted murder. 10 taon. Isang mahabang panahon, ngunit hindi habang buhay. Sa araw ng pagbasa ng hatol, naroon si Adrian sa korte, nakaupo sa likuran. Hindi siya tumingin kay Melissa at hindi rin ito tumingin sa kanya. Nang ilabas na ito ng korte, nakayuko lang ito. Tinatanggap ang kanyang kapalaran. Walang salitang namagitan sa kanila. Ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ni Adrian ang isang uri ng pagtatapos. Totoo sa kanilang pangako, ang trust fund para kay Mia ay isinaaktibo. 1 linggo matapos mahuli si El Diablo, matagumpay na naoperahan si Mia. Ngayon, nasa isang pribadong recovery facility na siya, malayo sa mata ng publiko, at unti-unti nang bumabalik ang lakas. Isang umaga,
Tinipon ni Adrian ang board of directors ng Cruise Corporation. Sa harap nilang lahat, formal siyang nag-anunsyo. Simula sa araw na ito, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Ako ay bababa na bilang CEO ng kumpanyang ito. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa silid. Ang mga nakaraang buwan ay nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon. Patuloy niya. Ang pinakamahalagang legacy na maaari nating iwan ay hindi ang mga gusali o ang kita ng kumpanya. Ito ay ang pamilya. Ipinasa niya ang pamumuno sa kanyang pinagkakatiwalaang pinsan. Isang taong alam niyang may sapat na talino at puso para sa kumpanya. Pagkatapos ng anunsyo, pakiramdam ni Adrian ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Ang kanyang mga araw ngayon ay simple na lang. Ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aalaga kay Victoria na nakalabas na rin ng ospital at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Magkasama silang nag-aalmusal. Sa hapon, itutulak niya ang wheelchair ng ina sa malawak nilang hardin, sa ilalim ng puno, kung saan dati ay nagpaplano siya ng kasal. Ngayon, ang lugar na yon ay naging simbolo ng kapayapaan. Nagbabasa sila ng libro, nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na matagal na nilang hindi napag-usapan. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, nakatanggap si Adrian ng isang sobre mula sa kanyang abogado. Galing daw ito sa abogado ni Melissa. Nag-aalangan, binuksan niya ito. Sa loob ay isang sulat kamay. Adrian, walang salita ang sapat para sabihing patawad. At alam kong hinding-hindi ko na mababawi ang sakit na idinulot ko sa inyo. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo dahil hindi ko ito karapat-dapat. Gusto ko lang sabihing salamat. Mula sa kaibuturan ng puso ko. Iniligtas ninyo ang kapatid ko, ibinigay ninyo sa kanya ang buhay na pilit kong ninakaw mula sa mama mo. Ito ay isang kabutihan na hindi ko kailanman maiintindihan at hindi ko kailanman malilimutan. Sana balang araw, maging karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataong ito sa buhay, hindi para sa akin, kundi para kay Mia. Melissa, tinitigan ni Adrian ang sulat. Wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Itinupi niya ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Maya-maya, sa tulong niya, dahan-dahang tumayo si Victoria mula sa kanyang wheelchair. Ito ang unang pagkakataon na nagawa niya ito sa loob ng hardin. Nakahawak siya sa braso ni Adrian, nanginginig ngunit determinado. Napangiti si Victoria, ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Tumingin siya sa kanyang anak, ang mukha ay puno ng pagmamahal. Salamat anak, sabi niya. Salamat at pinili mo ang tamang landas. Makalipas ang 6 na buwan, ang bahay ng mga Cruz ay hindi na nababalot ng anino nung nakaraan. Napalitan na ito ng tunog ng mahinang tawanan at amoy ng bagong lutong pagkain. Si Victoria ay halos ganap ng magaling. Hindi na niya kailangan ng wheelchair. Isang tungkod na lang ang alalay niya paminsan-minsan. Ang buhay ni Adrian ay nagbago ng husto. Ang dating CEO na laging nakatutok sa cellphone at stock market ay ngayon natutong magluto ng paboritong sinigang ng kanyang ina. Ang mga board meeting ay napalitan ng mahahabang paglalakad sa dalampasigan. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng almusal sa kusina, isang bagay na matagal na nilang hindi ginagawa ng magkasama, ngumiti si Victoria. Alam mo anak, sabi niya habang hinahalo ang kape, mas masarap pa yata itong luto mo kaysa kay Manang Elsa. Natawa si Adrian. Siyempre naman ma, special ingredient kasi ang pagmamahal. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Sa simpleng sandaling iyon, naramdaman ni Adrian ang isang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ito ang yaman na matagal niyang binaliwala. Nang hapong iyon, nagpunta sila sa kanilang beach house. Ito ang parehong lugar kung saan binalak ni Adrian na mag-propose noon kay Melissa. Sa halip na sakit, ang dala na lang ng lugar ay isang pakiramdam ng kapayapaan. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw
Naramdaman ni Adrian ang gaan ng kalooban. Pagbalik nila sa bahay, may isang sulat na naghihintay para kay Adrian sa ibabaw ng mesa. Isang postcard, walang pangalan ng nagpadala, walang return address. Ang nasa harap ng postcard ay litrato ng isang masayang dalagita. Nakatayo ito sa isang hardin na puno ng bulaklak, ang buhok ay umiikli ng ngunit malusog, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Si Mia, mukha na siyang malakas at maligaya. Binaligtad ni Adrian ang postcard. May 2 salita lang na nakasulat dito sa magandang sulat kamay. Salamat po. Tinitigan ni Adrian ang postcard ng matagal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya kailangang malaman kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga ay ang mensahe. Isang mensahe na nagsasabing ang desisyon nilang piliin, ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti, ay nagbunga ng isang bagong buhay. Itinabi niya ang postcard sa isang drawer kasama ng mga mahahalagang alaala. Hindi niya ito itatago, ngunit hindi rin niya ito laging titingnan. Ito ay isang paalala na lang, isang bahagi ng kanyang nakaraan na humubog sa kung sino siya ngayon. Gabi na. Magkatabi silang nakaupo ni Victoria sa beranda, nakatanaw sa mga bituin. Hinawakan ni Victoria ang kamay ng kanyang anak. Ang imperyong itinayo ng papa mo, ang Cruz Corporation. Malaking bagay iyon, sabi niya. Ang tingin ay nasa malayo. Pero ito, iginuhit niya ang isang bilog sa hangin na sumasakop sa kanilang dalawa. Sa tahimik na gabi, sa kapayapaang kanilang nararamdaman. Ito ang tunay nating pamana, Adrian. Itong pagmamahal, itong katatagan, ito ang imperyo natin. Tumingin si Adrian sa kanyang ina, ang babaeng dumaan sa bingit ng kamatayan, ngunit ngayon ay mas malakas pa kaysa dati. Tumango siya, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha, hindi ng kalungkutan o pagsisisi, kundi ng purong pasasalamat at kaligayahan. Ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan, hinayaan lang niya itong bumagsak. Isang tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata at sa pagsisimula ng isang bago at mas makabuluhang buhay.